episode, our topic is all about performance planning. And performance planning kasi is isa siya sa parang pinaka dapat i-consider ng isang company when it comes to the performance ng kanilang employees. Kasi pag sinabi nating performance plans, ito yung mga parang plano natin sa kung paano sila tutulungan para mag-improve. Kasi nga syempre 'di ba ang mga employees naman, hindi naman pagkapasok nila, alam nila agad yung gagawin nila. Syempre kailangan guided sila and kailangan nandun tayo as employer kung paano sila matututo and kung paano rin sila mag-i-improve. And then sabi kapag pagka hindi okay yung performance ni employee, dapat hindi pala siya dapat pinapaalis or yung parang anong tawag dun sa Tina-terminate. yung tina-terminate or yung parang fina-fire, parang gano'n, parang hindi best option na paalisin ka agad sila sa company kapag yung parang hindi ka agad sila natuto. Dapat ang ginagawa ng company is nagbibigay sila ng mga helpful learning materials and then dapat nagbibigay sila ng effort kung paano mas mag-i-improve or paano nila matutulungan yung employee nila. Kasi syempre, as employees kasi parang tatrabaho kasi sila sa employer. So parang as an employer, makakatulong tong employee na to kung first, tutulungan ko muna siya. Diba? At saka dun kasi sa isang as an employee, kaya ka pumasok dun sa company na yun is alam mo na matutulungan ka niya na mag-grow. So, kung ikaw na employer, bibitawan mo agad si employee, parang binigyan mo agad siya ng demotivation, na parang madedemotivate na lang siya. Kaysa sa parang tatama din, yung ganun, hindi siya lalo makakatulong sa isang company or sa'yo as an employer kung bibitawan mo agad, kung i-fire mo agad, kung hindi mo siya bibigyan ng chance na mag-grow or na i-improve ang kanyang performance dun sa company. At saka parang sa employees kasi, hindi naman din kaagad siya pati, parang nakaka-pressure kasi kung ikaw yung unang papasok tapos parang, di ba? Pero kung if ever man, di ba kapag kakapasok mo pa lang, di ba parang sobrang gustong-gusto mo talagang matuto ka agad. Kasi nga syempre nakakahiya, nakaka-pressure kapag hindi mo kaagad alam yung gagawin mo. And then, syempre dahil naman sobrang normal naman ang ganon as an employee, and then dapat as an employer, naiintindihan mo yun. Kasi for sure, dumaan ka rin sa ganon bago ka bago ka nag-excel doon sa work mo na yun. Diba? So, dito kasi sa performance planning, meron siyang tool na ginagamit, which is yung performance improvement plan. Have you heard that before? Oo, na-discuss na namin yan gawa ng, as an HR, part siya ng performance management na lesson or na course. Para kasing andun yung, sa performance improvement plan, andun yung, ano ba talaga yung goal mo na i-improve ang isang employee mo sa loob ng company. Kasi, as an employer, talagang kailangan mo siyang bigyan ng chance na mag-grow. Kasi kaya siya pumasok sa company mo kasi alam niya na matutulungan mo siya. And at the same time, pwede dyan din sa performance improvement planning, andyan din yung mga common struggles na pwedeng or issues na pwedeng kaharapin ng isang employer and ng isang employee kung bakit ba talagang hindi nag-i-improve yung performance. Ang kagandahan dyan sa performance improvement planning, alam mo in the first place kung ano ba ang susolusyonan mo. Alam mo kung ano yung bibigyan mo ng aid para lang ma-improve yung performance, and at the same time mag-contribute sa kung paano magiging successful lalo yung company. Hindi yung, alam mo yung issue, or hindi mo malaman yung issue, kaya hindi mo mabigyan ng solusyon. Kaya yun yung pinaka-benefit ng performance improvement plan. At saka isa pa, yung performance improvement plan kasi is parang binibigyan ka niya ng idea or ng outline kung ano nga ba yung mga different issues kung bakit hindi mag-improve si employee. Kumbaga, ano nga ba as an employer? Kumbaga, what if paulit-ulit mo siyang tinuturuan and then
parang bakit ba hindi ka agad siya matuto or parang bakit kaya parang Kulang pa din. tagal naman yata niyang Mag-improve oo, ng mag-improve. performance. So parang dun pa lang, dun sa performance improvement plan na yun, dun mo malalaman if ano ba yung hindrance or ano ba yung nagiging barrier kung bakit hindi matututong si employee na to. And then, by doing that, parang doon pa rin malalaman mo if ano ba yung mas gagawin ko pa. Parang ano pa ba yung, saan pa bang aspect ako mag-e-effort para lang matuto yung employee na yun. And then, sabi din kasi sa performance improvement plan is, yung termination kasi is, masamang reputation or poor reputation kasi siya sa isang company. Kasi, syempre, ang pangit naman isipin na kakapasok lang na employee tapos matatanggal agad siya, and then what if panibagong pasok ulit na employees, and then what if ganun pa rin yung situation, ano yun, tatanggalin mo na lang ulit, and then syempre wala nang progress yung company ninyo, ang daming pwedeng maging delays and all. So instead na paalisin siya, what if tulungan na lang muna siya, and kapag malay mo mag-improve, di ba, pag naman si employee is nag-improve, asset siya ng company, syempre, di ba naman. So, parang give and take lang din pagdating sa job, sa mga performances sa isang company. And then, sabi dun sa nabasa namin, isang steps ni performance plan or performance planning is yung alaalamin mo muna kung ano nga ba yung mga behavioral issues ni employee. Sa tingin mo, bakit kaya siya yung pinaka number one? Siguro kasi hindi ka makakapaggawa ng isang solusyon kung hindi mo alam talaga yung problema. Sa bagay. Kasi behavioral issue. Pwede mo itanong kay employee kung ano ba talaga yung problema. Kasi ibig sabihin na poor ang performance niya, may mali sa behavior na ipinapakita niya sa company. Kapag kaya siya ang pinaka-first step, siguro kailangan mo talagang malaman kung ano ba talaga yung, kumbaga, yung depth, yung lalim ng problema, aalamin mo para hindi ka makakapagbigay ng mababaw na solusyon lang. Paano kung malalim nga yung problema? At saka sobrang sobrang lawak ng magiging na maaapektuhan. Diba? Kasi parang hindi mo na kasi iisipin lang yung performance. Kasi gaya nga nung nabanggit mo kanina, yung termination is nagkakos ng poor reputation. Halimbawa, itong si employee, ang issue niya pala is parang hindi ka nga nagkakapagbigay ng moral support sa kanya as an employer. And terminate mo siya. Itong si kakilala niya nagtanong, maganda ba sa ganyang company, sa company mo na yun? Kasi alam ko na nag-work ka dyan. Ibig sabihin, may knowledge ka. Kumbaga kung mag-a-apply ako dyan, makakatulong ba siya sa akin sa career growth ko? And itong si employee na terminate mo, kinwento. Kasi nga hindi mo na lang talaga iisipin na kapag na-improve niya ang performance niya, gaganda yung ng company. Parang i-word of mouth ni employee yung company mo sa ibang tao. Yung ganun. Parang kapag na-solve mo tong isang issue, hindi na lang yung performance niya ang magiging or hindi na lang yung performance niya ang may improve, kundi yung reputation outside na din. Kasi pag natulungan mo yung isang employee na mag-grow sa company mo, ibig sabihin, kaya niya rin i-improve yung iba or yung mga susunod sa kanya. Kasi hindi ka naman matagal mag-stay sa company. Possibly, ma-promote itong si tinulungan mo, and ikaw ay ma-promote din sa mas mataas na posisyon, siya ay sunod sa'yo. So, ibig sabihin, magte-train din siya ng sunod sa kanya. Kung ano yung natutunan niya sa'yo as an employer, magiging part din yun na, yun. Para maging, kumbaga, generational, kumbaga. Ipapasa mo ng ipapasa. Hindi yung nag-i-improve ka, natuto ka, magaling ka, kaya ito-terminate mo tong isang hindi ma-improve pa ang performance. Paano kung kapag natanong mo yung issue sa kanya, ikaw pala ang problema, 'di ba? Nasa company. Sa halip na masolusyonan mo, terminate mo, sa sunod, ganun ulit ang gagawin mo. So, napakalaki ng damage na maaaring mangyari kasi
napakagastos naman din na mag-recruit ng panibago kapag nagtanggal ka ng nagtanggal dahil lang sa hindi ka makapagpa-improve ng performance, which is kung nagtanong ka sana ng issue or ng problema sa kanya, maaalaman mo kung ano ba talaga yung dapat mong solusyon na gagawin or ibibigay sa kanya. Ayan. Okay. Sobrang precise naman nung naging explanation regarding sa behavioral issues. And then yung next step niya kasi is parang i-explain mo ano ba yung mga ine-expect mo doon sa na ipe-perform ni isang employee. Kasi syempre, as an employer, parang kung ako man, parang syempre mas importante na una pa lang alam na ni employee na ine-expect ko na ganito ang magiging performance mo. Well, siguro nakaka-pressure siya, as in, honestly, I think nakaka-pressure talaga siya, but mas mahirap if hindi mo sasabihin sa kanya or i-explain sa kanya na ito yung expectation ko sa performance na to and ito ang expectations ko sa'yo as hindi na nga siya as an applicant as an employee na nga eh. So parang, I think, sana, kung si employee man yung sinabihan ng gano'n, I think hindi sana siya maging way ng pagiging pressure, kundi parang, okay, ito yung ina-expect ni employee. So parang kailangan mas galingan ko pa. Diba? Parang siguro nasa sa mindset din siya kung paano tatakbo yung mindset ng isang employee dun sa company na yan. And then, ikaw, ask ko lang, gaano ka-importante sa iyo yung suggestions from higher ups, mga ganon. Para sa improvement ni employee. Kapag kasi performance talaga ang usapan, parang maghahanap ka ng suggestion paano ka mag-excel. Ganun. Kasi pag akala mo palagi sa sarili mo magaling ka na, parang mag-stay ka lang doon, stuck ka doon. Kumbaga, pag nag-share ka ng knowledge sa iba, baka mas makapag-share pa siya. Kasi naghanap siya ng suggestion sa iba. Ang kagandahan kasi dyan sa naghahanap ka ng suggestions, alam mo kung paano ka i-improve. Hindi ka mag-stay lang sa halimbawa, alam mo si 1 plus 1, may multiplication na pala. Yung mga ganun. Pagka naghahanap ka ng suggestion, nai-improve din yung knowledge mo, yung ideas mo. Kapag nag-share ka sa iba, hindi konting knowledge lang. Kumbaga, hindi yung stock knowledge lang ang may i-share mo. Kasi may mga bagong knowledge na or skills na na-add sa'yo. And yun yung kagandahan doon. Kasi, gaya nga nang nabanggit natin kanina is yung career growth. Hindi ka mag-grow nandun ka lang sa knowledge, sa skills na yun. Kaya, hahanap ka ng suggestion kung paano ka mag-excel, kung paano ka mag-i-improve. Kasi doon ka kukuha ng development. Kasi ang mapapansin naman natin yun na sa isang employee, parang naghahanap pa siya ng higher position. Yung mga ganon. Or halimbawa sa sa ibang company, maghahanap talaga siya kung saan talaga siya mag-i-improve. Kaya palagi nating hahanapin or tayo sa sarili natin, magsisik tayo ng suggestion sa mga nakakataas. Kasi sila yung mas may knowledge. Kaya sila andun sa position na yun. Or kumbaga, naalisan na nila yung position mo na ganito. Kaya sila mas mataas na. Ibig sabihin, nag-improve. Naghanap din sila ng suggestion. Kaya maghahanap ka ng suggestion sa kanila. Ayun. And then, syempre kapag when it comes to suggestions or parang siyang giving feedbacks na nun employer kay employee. So, syempre hindi naman siya possible if hindi magkakaroon ng schedule. Parang, I mean, as an employer, kailan ko ba i-meet itong si employee na to para masabi ko yung suggestions na yan. And then, we all know naman kung gaano din ka-importante yung pag-meet sa mga employees natin. Biruin mo naman, for example, isang taon, hindi mo man lang minimit yung yung employee mo. Parang, di ba parang as an employer, parang, or as a manager, parang, dun pa lang hindi mo na napaperform na ayos yung duties mo or yung responsibilities mo. Kaya I think dun sa pagbibigay ng suggestions, ang sunod na step talaga sa kanya is yung pag-meet
yung magkaroon ka ng time or magkaroon ka ng meeting schedule sa kanila, kasi syempre doon mo sasabihin kung yung parang naging idea mo doon sa employee, ano ba yung mga napansin mo sa kanya, ano ba yung mga suggestions mo, and ano ba yung mga magiging solutions in case na meron mang problem. And ikaw, sa tingin mo, if hindi minimit ni employer sa employee, ano kayang magiging epekto nun? If hindi nila kinoconsider yung pagsischedules ng mga meetings, ganyan. Kumbaga, halimbawa ako ang employee, pwede kong isipin na, ay wala namang pakialam sa akin ng boss ko. So, gawa lang ako ng gawa ng trabaho. Kaya lang kasi, ang ano naman dyan, ang magiging issue, yun nga parang walang support. Ganun. Sa isa kasi naming subject, sa Human Resource Management, parang meron din siya na kailangan mong suportahan, mapakita mo yung sinusuportahan mo yung isang employee kasi mas na-motivate silang magtrabaho, magbigay ng kanilang service. Kasi pagka halimbawa, kahit naman hindi sa trabaho, lagi ka naghahanap ng taong susuporta sa'yo. And kapag feeling mo parang wala lang sa iba yung ginagawa mo, parang hindi ka talaga ma-motivate or hindi ka ma-encourage na gawin yun kasi parang ikaw na lang ang masaya sa ginagawa mo. Parang hindi ka ma-encourage na, hala, gagawin ko to kasi pag ginawa ko to, hindi lang ako yung magiging masaya or hindi lang ako yung, ano bang tawag dun sa ganun? Kumbaga, hindi lang siya sa akin may madadagdag. Kumbaga, pag ginawa ko to na masaya din sila, ibig sabihin nun, may nadadagdag din sa kanila. Yung ganun. Kaya, napakaganda na nami-meet ng isang employer ang isang employee. Isa pa is parang dun mo rin matatrack yung progress nila, yung growth nila na ay, kate-train ko lang sa'yo na ganyan, buti naman nag-improve. Kasi ibig sabihin, ikaw as an employer, effective ang ginagawa mo. Hindi lang kumbaga na ma-manage mo si employee dahil napapasahuran mo siya. Hindi sa ganun lang kasi si employee maghahanap talaga siya ng sa'yo, ng words of encouragement, ng motivation. At saka sino pa nga bang mag-encourage sa kanila kundi si employer lang din, kasi syempre kung meron man dapat na taong nakakakilala or nakakaalam kung ano yung performance ko sa isang company, si employer yun, kasi sa kanya ko nagtatrabaho kaya malamang siya yung may alam talaga. And then yung pag kasi hindi minimit or hindi nagbibigay ng schedule for meetings si employer kay employee, baka kasi akalain din ni employee tama yung mga ginagawa niya. Yan, kasi diba parang, yun. hindi naman niya ako minimit, baka okay na to yung ginagawa ko, parang okay na, siguro sapat na to, ganyan. So parang ikaw sa sarili mo, baka mamaya mag-doubt ka na lang din. So parang, okay na ba to? Parang kakapasok ko lang, bakit hindi man ako ino-orient, parang hindi man lang ako sinasabihan, binibigyan ng feedback. Kasi di ba parang as an employee, normal talaga na bibigyan ka ng feedback kay company, bibigyan ka ng feedback kay employer, di ba? Parang paano ba sila sa'yo? So kung hindi nami-meet yung schedules or hindi nagkakaroon ng schedules para ma-meet ka, magulat ka na. I mean, matakot ka na kasi baka mamaya magkagulatan, tapos hindi ka ready, hindi ka prepared kasi nga hindi ka iniintindi ng employer. So, minsan may mga dapat din talagang ginagawa sa employee, pero kailangan dyan mas responsible si employer kasi nga siya yung mas nakakataas sa'yo, siya yung mas may alam kung paano ka dapat sa company na yan. Tsaka yung nabanggit mo din kanina yung sa okay na to, okay lang to. Baka kasi sa halip na, di ba kaya ka nga humanap ng trabaho para mag-improve ka. Kasi mangyayari kasi hindi ka naman pinupuna or walang feedback na nanggagaling sa employer mo, isipin mo na okay lang to, okay na to. Wala, hindi ka nag-grow. Ang ibig sabihin, parang masaya ka na, okay, napufulfill ko naman yung job ko, okay na to. Para siyang ginagawa mo lang kasi kailangan na lang. Ginagawa mo lang kasi kailangan mo, may sahod parang wala nang, kumbaga, at the end of the day, marirealize mo, hindi ka satisfied. Kasi, sumasahod. Kasi wala man lang nagbibigay sa'yo ng suggestions. Oo. Kasi di ba minsan kasi suggestions is
like fulfillment na rin siya sa'yo. I mean, kahit pa sabihin na yung suggestions is negative, but still, at least may mga may nag-o-observe sa'yo, may pakailam sa ginagawa mo, ganun. At saka may ano ka talaga, may chance ka na mag-improve. Hindi yung mag-stay ka lang sa ganito ang alam ko, okay na to. Para sa ganung level. At least sumasahod ako sa knowledge na to, sa skills na to, sa abilities na to, okay na. Hindi ganun kasi ikaw, in the first place, kaya ka pumasok dyan kasi feeling mo talaga. Matutulungan ka nila na ma-develop. And kung ganyan, wala. Parang hindi mo rin matutulungan ang sarili mo kasi. Yun. Kaya sobrang importante and kaya sobrang pinag-aaralan din talaga sa program yung performance planning kasi it's not about dahil magiging employer ka but syempre magiging employee ka, parang hindi ka naman agad magiging employee ka rin muna. And syempre as a fourth year students nagagraduate and graduating na, parang yung performance planning kasi is magiging background informations na rin na, okay, may ganito palang nangyayari sa isang company na parang okay, hindi ka magkakabiglaan na may mga ganito palang insidente kasi syempre for sure maninibago and hindi naman siya agad-agad sasabihin sa iyo na may mga ganoong mangyayari. Like mangyayari na lang talaga siya on the following day. So at least 'di ba may idea. Kasi sa akin sobrang importante na nalaman ko na may performance planning pala. 'Di ba? Parang hindi na siya siguro bago kung paano magiging bago siya sa kung paano or kung ano yung way nila ng pagsasabi sa iyo kung nagsistruggle ba ikaw sa position mo. Pero still, at least may idea ka na, yun naman ang importante talaga. Same lang din na sa idea mo na as a fourth year nagka-graduate, maghahanap ng trabaho, parang maganda na nalaman natin na may mga ganun nga palang ginagawa sa loob ng company. Ibig sabihin, ikaw, mag-work ka na everyday, nag-i-improve ka. Kumbaga, magsisik ka talaga ng knowledge na nadadagdag sa'yo araw-araw. Kasi at the end of the day, marirealize mo na buti na lang nalaman ko na ngayon na may mga ganun palang sa loob, performance planning. Kasi kung hindi natin alam yun, kapasok tayo sa company na alam natin to, and another day, yun lang din ang alam. Kumbaga, hindi talaga tayo mag-i-improve nang hindi natin nalalaman na kumbaga ay sa huli, marirealize mo na talagang may natutunan ka pa na nadagdag sa kung ano na yung alam mo. Ayun. Yun lang. I think that's it. Meron ko pa idadagdag? Wala na. I think that's it for today's episode. Thank you for listening. Bye-bye. Bye-bye.